Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa Levitico mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito. Binigyan mo na naman kami ng pagkakataon, O God, sa aming mga buhay. Salamat din sa binigay mong pagkakataon upang kami makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, inaangkin ko na po ang katagumpayan ng aming gawain ito, Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. At isa pa po mga kapatid, humihingi po ako ng pasensya kung may mga maririnig man kayong ingay mga kapatid kasi patuloy pa rin ng paggawa dito sa aking kapitbahay na medyo may konting ingay po. Pero kailangan ko pong ituloy ang aking gawain ito mga kapatid. So salamat po mga kapatid. Salamat po. Kahapon sinare ko sa inyo ang chapter 4 na may pamagat mga handog para sa kasalanang di sinasadya mga kapatid. Ngayon naman nandito na tayo sa chapter 5 na may pamagat ang mga sabi dito mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan mga kapatid. Tungkol pa rin ito sa mga kasalanan no, yung paghahandog no. So mag-umpisa na po tayo. Chapter 5 mga kapatid. Kung kinakailangang sabi dito tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Nakita mo, nasaksihan mo o nalaman mo pero ayaw mong magsalita. Yun daw sabi dito ay isang kasalanan. Ulitin ko lang, kung kinakailangang tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, sabi dito, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. No? Ulitin ko lang mga kapatid, kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Kung isang tao ay sumumpa ng sabi dito pabigla-bigla, kung isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malaman niya ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Kung pabigla-bigla siyang nanumpa mga kapatid, na nagkakasala daw po siya mga kapatid. Kung pagbigla-bigla, hindi man lang iniisip no, o hindi man lang pinag-pray ng mga kapatid, basta bigla-bigla lang, yun daw ay kasalanan at siya daw po ay nagkakasala. Kung magkasala ang sino man sa alingmang
paraan nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ihahandog yun ng pari. Nagkasala siya, dapat siya maghandog. Nagkamali siya, dapat siya maghandog. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Kung hindi kaya, excuse me po, kung hindi kaya nga maghandog ng tupa o kambing man, mga kapatid, magdadala daw ng sabi dito ng bato-bato o kalapati, mga kapatid. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa'y na may handog sa susunugin. Dadali niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng liig, ngunit hindi puputulin ang ulo. Parang gigilitan lang, hihiwain, hindi puputulin ang ulo. Pag ibon, mga kapatid, pag kalapati, ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natitiray, sabi dito, patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pangkasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya, mga kapatid. Kung hindi pa rin niya kayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 kalapati, magdala na lamang siya ng kalahating salop ng piling harina, mga kapatid. 2 salop na piling harina, yung mainam din na harina, hindi yung basta harina lang, mga kapatid. Yung mainam, yung maayos, yung magandang klase. Hindi niya ito bubuhusan ng langis ni hahaluan man ng insenso, sapagkat ito'y handog pangkasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harina, kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda ng iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng pari bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit tulad ng handog ng pagkaing butil. Ang matitira ay para sa pari, di ba? Yung hahandog sa ating Diyos. Kung yun naman ay harina nga, dadakot lang ng 1 dakot at yun ay susunugin. Yung matitirang yun para sa pari na, mga kapatid, no? Verse 14, mga handog na pambayad sa kasalanan. Ulitin ko lang, mga handog na pambayad sa kasalanan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, kung ang sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. Maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Sabi dito, itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sanktuaryo. Babayaran niya ang halagang di niya na ibigay at magdaragdag pa siya ng 5 bahagi nito at ito'y ibibigay sa pari, mga kapatid. At sabi dito, ang tupay dadalhin sa pari upang ialay bilang handog sa pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Yan yung mga pambayad sa kasalanan, mga kapatid. Excuse me po. At sabi pa dito, verse 17, mga kapatid, kung ang sino may makalabag sa alingmang utos ko kahit hindi niya ito nalalaman, siya'y nagkasala at dapat parusahan. Nalaman mo na nagkasala siya. Hindi ko kasi alam sasabihin nung nagkasala, pero dapat pa rin daw siyang, sabi dito, parusahan. Magdadala siya sa pari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. Sabi dito, itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa sanktuaryo. Ito'y ihahandog ng pari at patatawarin ang nagkasala. Ang handog na ito'y handog na pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. Mga kapatid, yan po ang mga sinasabi dito na kabayaran o dapat mong pantubos o dapat mong ihandog sa ating Diyos kapag ikaw ay nagkakasala, no? Dapat panagutin. Talaga dito lang pinapaalala sa atin, mga kapatid, na ang bawat kasalanan
ay may kabayaran. Tandaan po natin yan, no? Dito sinasabi maghandog ka, maghandog ka. Paano kung tayo hindi nakakapaghandog? Sa dami ng ating kasalanan, mapatawad pa kaya tayo ng ating Diyos? Patuloy tayo nagkakasala. Tapos hindi man lang tayo nakakahingi ng tawad. Hindi man lang natin ito na ilalapit sa ating Diyos. Hindi man lang natin ito na iluluhod sa ating Diyos. Sa tingin niyo po mapapatawad pa kaya tayo? Noon ang Israel, may handog sila para sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng ating Diyos, para sila ay patawarin, dapat ganito ang gawin nila. Paano ngayon tayo mga kapatid, hindi man tayo nakakapaghandog? Wala tayong mga hayop na hinahandog, pero patuloy tayo nagkakasala. Mapapatawad pa kaya tayo ng ating Diyos? Mga kapatid, mapapatawad pa rin tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Dahil unang-una, dahil sa ating Panginoong Kristo, inalay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya tayo napatawad na sa ating mga kasalanan. Ngayon, nagpapatuloy pa rin. Nakikita pa rin natin, hindi man tayo mga kapatid, pero nakikita natin yung ibang matitinding nagagawang kasalanan ng mga tao. Yung matitinding yun, no? Paano rin tayo? Dahil tayo kahit papano, mga kapatid, wala pong perpekto sa atin. Nagkakasala pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo, nakakapagsalita pa rin tayo ng hindi maganda, at nakakapag-isip pa rin tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, mga kapatid. Tayo pa rin ay nagkakasala. Paano tayo mapapatawad, mga kapatid, ng ating Diyos sa ating mga pagkakasala? Maliit man yan, malaki man yan. Sabihin ng iba, hindi ko kasi alam. Paano kaya tayo mapapatawad, no? At sinabi ko nga kanina, mapapatawad pa rin tayo kung buong puso tayong lalapit sa ating Diyos. Tatanggapin natin ang ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas, na ating Panginoon, mga kapatid. Mapapatawad po tayo at luluhod tayo. Lalapit tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At sa paghingi natin ng tawad, sa pagluhod natin, sa pag-iyak natin, mga kapatid, at siguraduhin natin hindi na natin ulitin ang ating mga nagawang kasalanan, sigurado ko mapapatawad tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo po yung aking sinabi, mga kapatid. Tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo ng buong puso't kaluluwa, na ating maging hari, na ating maging Panginoon, na ating maging tagapagligtas, at mapapatawad tayo. At hindi na natin muli ang gagawin. At iluhod natin ang ating mga kasalanan, iiyak natin sa ating Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sigurado ko mapapatawad tayo. Yan po ang ating gawin, mga kapatid. At muling, hindi na gumawa, mga kapatid, ng mga kasalanan. Hindi na tayo muling gagawa pa ng kasalanan sa paghingi natin ng tawad. Magbalik loob tayo sa ating Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan. Magmahalan tayo, magpatawad tayo, mga kapatid, yan ang kailangan. Magmahalan, magpatawad. Anumang klaseng kasalanan na nagawa ng ating kapwa, patawarin po natin siya para din tayong lahat ay patawarin ng ating Diyos, at magpakumbaba tayo palagi. Tumulong tayo ng taus-puso, mga kapatid, sa ating kapwa. Manalangin ng manalangin, mga kapatid, at maglingkod din tayo sa ating Diyos. Yan ang purpose kung bakit binigyan tayo ng buhay ng ating Diyos. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 5, mga kapatid. Ulitin ko lang ang pamagat. Ang pagkakataong, sabi dito, mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa ating Diyos sa paalala niyang yan, mga kapatid. Hindi man tayo nakapag-alay, tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo ng buong puso't kaluluwa, na maging hari, maging Panginoon, maging tagapagligtas natin. At humingi tayo ng tawad sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At sigurado ko, pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Pinatawad na ang ating mga kasalanan. At hindi na tayo muling magkasala pa, no? Mga kapatid, ihingi natin yan ng tulong sa ating Diyos, sa ating Panginoon Kristo, na hindi na tayo magkamali, makapanakit, makapag-isip ng hindi maganda. Ihingi natin ng tulong yan, na hindi na tayo muling makagawa
ng kasalanan upang mapatawad tayo, maging maayos ang ating kaluluwa, maging malinis tayo upang sa pagharap natin sa ating Diyos Ama, sasabihin niya, "Welcome, my good and faithful servant." At tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian. Salamat, aming Diyos. Salamat, Panginoon Kristo. Salamat, mga kapatid. Mga kapatid, tayo ay mananalangin ulit. Lalapit tayo sa ating Diyos. Ihanda niyo po yung inyong puso't isipan. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin, mga kapatid. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Aming Diyos na gumawa ng langit at lupa. Maraming salamat sa araw na to, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Pinaalala mo na naman, ang bawat kasalanan ay may kabayaran, O Diyos. Maliit man yan o malaki, simple man yan o grabe, lahat yan ay may kabayaran. Salamat, Padre God, sa paalala mong yan. Salamat din, Lord, dahil may Panginoong Jesucristo kami na ibinigay ang buhay para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat din, Lord, dahil sa aming Panginoong Jesucristo, pwede kaming makalapit sa iyo, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pwede kaming humingi ng lahat, O God. Yan ang sabi mo, Lord. Pwede kaming humingi ng kapatawaran, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at kami iyong patatawarin. Salamat, Lord, sa paalala mo, sa sinasabi mong yan para sa amin lahat, O Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa amin lahat na taong, O God. Pwede kaming humingi ng tawad at kami mapapatawad sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pwede namin hingin lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan na binibigay mo sa amin. Lord, humihingi kami ng tawad, kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, simula sa aming mga kanununuan hanggang sa mga susunod na salinlahi, Lord. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, sa aming mga karumihan, O God. Patawarin mo po kami lahat, O God. Patawarin mo po kami. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, alam namin na kami inyong pinatawad na, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa kapatawaran. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Lord, sa kapatawaran. Salamat po. Lord, nananalangin din kami para sa kaayusan ng aming mga bansa, lugar, kaayusan ng pamilya, kaayusan ng buong daigdig, Father God. Muli mo na kaming ayusin, Father God, ang aming mga pamumuhay. Linisin muli ang hangin na meron ng aming mundo, O God. Alisin ang virus, Lord. Maging maayos, wala nang mamatay, magkasakit ng dahil sa virus na yan. In Jesus' name, O God. Maging maayos, tahimik, maunlad, masagana at tagumpay na muli ang bawat bansa, O God. Ang bawat bansa, lalong-lalo na ang iyong bansang pinili, ang Israel, Lord. Maging maayos, masaya, wala nang kaguluhan, Father God. Maging masagana na ulit sila, maging tagumpay na ulit ang kanilang pamumuhay, O God. Maging maayos, kasama din ang bansang Pilipinas, ang Hong Kong, Lord, ang Japan, ang Australia, ang Amerika, pati ang China, O God. Muli mong ayusin, pagtagumpayin, linisin, O God. Maging maayos na muli ang aming mga pamumuhay, lahat ng taong inyong ginawa. Maging maayos, masaya, ligtas, malakas, walang karamdaman, O God. Masagana, O God. Yan po ang aming panalangin. Ayusin mo po ang bawat buhay, bawat pamilya, bawat tahanan, bawat lugar, bawat bansa at ang buong daigdig in Jesus' name. Maging maayos na muli, O God. Maging malinis na muli. Maging masagana na muli, O God. Maging matagumpay na muli, O God. Yan po ang aming panalangin, O God. At alam ko po na yan ay iyong ipagkakaloob. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Lahat ng may karamdaman ay gagaling na. Lahat ng nagugutom, magiging masagana na ang buhay. Lahat na naghihirap, magiging maunlad, O God. In Jesus' name, O God. Lahat ng nalulungkot, magiging masaya na silang muli, O God. Magiging maayos na ang bawat pamilya, O God. Ang bawat bansa. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Dahil po yan sa iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Alam ko po na mahal mo po ang bawat taong inyong ginawa. Kaya kami nandito, Lord, nagsusumamo.
lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng kaayusan ng buhay, O God, ng puso't isipan, O God, maging maayos na ang aming puso't isipan, ang aming buhay, maging mapagmahal kami, mapagpatawad, at maging mapagkumbaba, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Pati na ang bawat presidente, O God, bawat presidente, O God, ng bansa, maging maayos din ang kanilang puso't isipan. Sa iyo sila humingi ng tulong, ng kalakasan at ng katagumpayan. Dahil sa iyo galing ang lahat, O God. Sa iyo po galing ang lahat ng meron kami, O God. Kaya kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa lahat ng tao, O God. At muli, tagumpay namin sunod-sunod, O God, dahil po sa inyo yan, dahil sa Panginoong Kristo, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Narinig na niya ang ating mga panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat. Salamat po. Salamat.